educator. Ano ba yun? Yun yata yung yung parang yung pinakita sa TV. Yung nagtuturo ng libre sa mga bata. Yung inawardan ng American Got Talent. Ako si Ana Lea de la Vista, isang social worker by profession. Ang street educator ay kalinya na isang teacher, mga social worker. So, yung ginagawa namin, isa lang siyang bahagi ng trabaho na kung saan tumutulong kami sa mga batang lansangan. Education program ay isa na yun sa pagbibigay ng karapatan nila bilang bata. One, two, three. Lakad dito, lakad doon. Sana naman kaya siya dadalhin ng pagod niyang mga paa sa araw na yun. Isang bagay na ituring na isang ritual sa teacher na tulad nila. Sila ang nagsisilbing mata, tenga, at puso ng mga bata. Kaya naman bawat salitang namumutawi sa bibig nila ay parang pag-asa sa mga batang pilit tinatanggalan ng karapatan sa lipunang ito. Sila ang mga taong nabubuhay para maglingkod sa kapwa ng walang kapalit at buong puso. Atin pong saksihan ang isang pagtanaw sa buhay ng isang street educator. Nung una, parang siguro nagsimula sa hilig. Sa parang nakita ko na talagang ito yung gusto kong trabaho para sa akin. Sa certification. Una, kasi yung buhay ko hindi naman ganun kahirap. Okay lang, nakakaraos. So, mas na-appreciate ko yung kung ano man yung meron ako. Kasi nakita ko yung sitwasyon nila na sila kahit ganun kahirap yung buhay nila, naging masaya sila. Kakaiba yung mga batang inalagaan namin kasi ito yung mga bata na masasabi natin na sila yung pinakamahirap, di ba? Sila yung mga bata na talagang nangangailangan ng atensyon ng pagmamahal. Unang-uno, pagpapagod ng mata. Nag-read po natin ang presensya ng Panginoon. Okay, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano po, tinuturuan niya po kami na Mabuting huwag asal. kayo magkaganyan, huwag kayo magsasalbin. Mas nakikita ko yung respect ng mga batang nasa school compare sa mga ugali ng mga may guys. Paano po? Kasi sila, hindi ko lang alam kasi ako based sa own experience ko. Mas nakikita ko yung nagsasabi sila ng puas o compare dun sa mga bata na lumalaki sa masaganang buhay. At nagmamana sila, ganyan. Kumbaga yung values, kahit ganun kahirap yung buhay nila, yung sitwasyon nila, yung values ng family, yung mga Filipino values na ini-impose sa kanila, talagang sinasabuhay nila. Computer sa comics, di ba? Sa mga tinuturo namin, ito yung nagiging sandigan ng mga bata, nagiging gabay ng mga bata para magkaroon sila mas maganda o mapayapang kinabukasan. Reproductive health, values, sa spiritual, lahat ng pwedeng makatulong sa development ng isang bata. Tapos ako, bilang social worker, psychosocial intervention ang ginagawa ko. Counseling, if ma-realize nila kung gaano sila ka-vulnerable dito sa street, nire-refer namin sila sa center. Para at least, mabago at mabigyan ng oportunidad sila na mabago yung yung buhay nila. Una, bato, 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 kick. Itong sitwasyon mahirap yun. Pero kung naiintindihan ka ng babae, wala yung problema. At kung pareho kayo ng gusto, walang problema yun. Pero para sa akin, kahit anong mangyari, kung sa personal na buhay ko, magiging masaya naman ako. Minsan, sabihin natin may sacrifice kasi minsan kinakailangan kang pumunta sa lugar
kinakailangan tumulong sa mga bata kahit anong oras, nang kinakailangan mo iwanan yung pamilya mo, kinakailangan mo iwanan yung minamahal mo, pero kahit kapag ginawa mo naman yun, alam ko namang may natulungan ka at may nabago kang buhay. Pero alam ko at maiintindihan naman yun kung mahal ka ng isang tao. Yung kinakailangan ko rumispendi pero kinakailangan ko siyang puntahan. Kasi siyempre, inuna ko yung trabaho ko at saka inuna ko yung bata. Kasi alam ko naman, ligtas yung minamahal ko, pero yung bata, kinakailangan niya ng tulong ko. So, kinakailangan ko siyang puntahan. Dahil yung una nag-away kami. Ang unang puntahan na area is Divisoria, Binondo. Nung nakita ko yung sitwasyon nila, yung mga babies, nakahiga sa karton, parang gusto kong umiyak, pero isa sa ng social work, control the emotional involvement. So, kahit kailangan na i-control at ihiwalay mo yung emosyon mo sa sitwasyon nila. Dahil lalapit sa mga nagkakilalang, Hindi kakilalang tao, wag kami lalapit. niyoyo nga kami ng lalaki dito. Oh? Binabato namin. Bawat tinuturo namin, dito nakakapag-isip yung mga bata kung ano yung gagawin nila habang sila nasa lansangan. Paano nila poproteksyonan ang kanilang sarili, anong pag-uugali dapat nilang ipakita at gawin habang sila nasa lansangan. Teacher? Bakit teacher? Kasi gusto ko matuto yung mga ibang bata na kunyari wala silang pinag-aralan. May matututunan sila. Kaya mabuting asal. Pangyan at kakayahan na pwede nilang linangin para magamit nila para sa kinabukasan. At yun yung nagiging positibong epekto para sa mga bata. Nang sa ganun, mas malaman nila na sila bilang isang bata, hindi naman panghabang buhay na lagi silang nasa lansangan. Kasi ito yung pinakamapanganib na lugar kung saan ang mga bata hindi dapat magmamalagi. Kasi yun nga yung tinuturo namin na kinakailangan maproteksyonan din nila yung kanilang sarili at malaman nila kung ano ang makakaganda sa kanila para sa hinaharap. Hindi mo malilimutan pagkakataon bilang isang student joke. Siguro yung makita mo na may lumapit sa'yo, yumapos sa yung bata kahit gaano ka dumi, kahit gaano ka baho, yayapusin ka nila. Kasi pinapakita nila sa'yo yung pagmamahal na hindi kayang ibigay ng ibang tao ng mga magulang nila. Pero sabi na sa amin, nakikita siguro nila kaya pinapakita rin sa amin yung pagmamahal na hindi nila mapakita sa kanilang mga magulang. At saka siyempre, kapag may mga bata na nakikita namin na talagang nagbabago o talagang sinusunod yung mga tinuturo namin, siguro yun yung pinakamasaya at yun yung talagang hindi ko malilimutan kasi tatandaan ko na ang batang ito ay nagbago dahil sa mga turo ko, dahil sa ginawa ko para sa kanya. At yun yung mga hindi ko malilimutan talaga.
Yan. Kayo muna ha. Tinulungan ako ng DSWD para makapasok doon. Tapos sila yung tumawag sa akin para makuha ko bilang isang street educator. Marami mga batang lansangan. So, isang trabaho ng social worker, puntahan yung mga batang alamin. Ibig sabihin may knowledge lang. Pero hindi lahat ay kayang gawin yun. Nakatapos ka ng 4 na taong kurso, mayroon siyang board exam. Sa isang profession. Hindi siya basta isang protection lang, kundi nakatuon siya sa pagtugon total development ng tao. Ibig sabihin, tutulungan ng isang tao na walang kakayanan na resolbahin yung kanyang problema. Kakaibang experience, kahit napakulit ng mga bata, masaya ako dahil kahit paano naging parte ako ng buhay nila. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa mga batang mas nangangailangan. Mahirap pero masarap makisama sa mga makukulit na bata. Sarap magbahagi ng iyong kaalaman, lalo na kapag galing sa puso. Mahirap magturo sa mga batang magugulo, pero porsigido silang matuto. Na-realize ko na walang magagawa ang puro awa lang. Tulong natin ang kailangan nila. Hindi mo babayaran ng ginto at salapi ang mga ngiti at tuwa ng bawat batang musmos na matutulungan mo. Gusto ko lang malaman kung sapat na ba yung edukasyong na itutulong nila sa bata. Pwede na, sa walang pera. Eh kung may pera naman, hindi pwede. Okay na yun, at least rin sila yung magbasa at saka magsulat. Kasi sa mga bata, paunang ano lang yun eh. Mga pagsasanay nila. Pero, siyempre, lalaki yun. Hindi makakasapat yun na ano. Kailangan may diploma ba yun? Kailangan ka ba yun? Kasi 'di ba, government na yung dapat gumagawa ng mga programa para sa mga street children. Para sa lahat ng nanonood at makakapanood ng documentary ito, isa lang, lahat ng bata may karapatan. Huwag nating pandirihan ang mga bata nasa lansangan. Nandiyan ang mga batang yan ay nasa lansangan kasi sila yung mga batang inaabuso ng kanila. Kung di man sa kanilang pamilya, ay sa mga tao na kapaligid sa kanila. Tulungan natin sila. Pero, ang pagtulong ay yung talagang makikitaan natin na sila ay makakapagbago nang sa ganun. Makapagligtas din tayo ng anghel at makapagligtas tayo ng buhay nang sa ganun. Makatulong tayo para sa kinabukasan ng ating bansa, hindi lang sa mga batang yun. Sa taglay na katangian at kabaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y akin tinanggap na wala pag-alinlangan. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Huling ko ang buwan. Bibigin na muna dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging ingatan ng pag-ibig mo dahil minahal mo ako. Tapos na! Parinig, parinig, parinig. Parinig na mo. Malala. Cut mo na, cut. Cut shot.